Pagkatapos ng ilang palitan ng atake, pinahiga ni Yu Ilhan ang lahat. Nang makita ang kanyang mga kasamahan na nakasubsob, ngumisi si Taegu at sinabing, mga basura. Tiningnan niya si Yu Ilhan na may paghamak. Iniisip na baka may alam lang siyang ilang basic boxing moves. Kaya't sinabi niya, akala mo magaling ka dahil marunong ka ng konting boxing. Hindi mo pa naiintindihan na ang pisikal na lakas ay napakahalaga sa boxing, ha? Ngumiti si Yu Ilhan at sinabing, hindi mo ba napanood ang balita? Bigla siyang sumigaw at inatake si Yu Ilhan sa pamamagitan ng isang suntok. Sa kanyang malawak na karanasan, madaling umiwas si Yu Ilhan at gumanti sa pamamagitan ng isang kanang hook. Pagkatapos ay isang tuhod sa kanyang tiyan. Patuloy siyang umatake. Ngunit madaling iniwasan ni Yu Ilhan ang lahat ng mga atake na pinaghirapan niya. Pagkatapos ng ilang suntukan, nagsimulang mapagod si Taegu. Naging malabo ang imahe ni Yu Ilhan sa kanyang paningin. Naguguluhan siya. Bakit hindi niya sila matamaan? Mahinang inulit ni Yu Ilhan, kung napanood mo ang balita. Hindi ka mangangahas. Lumaban sa isang player na tulad ko. Tumilapon si Taegu, galit na galit at sumigaw, hayop ka. At ginamit ang kanyang buong lakas para sumuntok kay Yu Ilhan. Ngunit wala siyang nakita sa harap niya. Galit siyang sumigaw, saan ka nagtatago? Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, sinuntok na siya ni Yu Ilhan sa mukha, na nagdulot sa kanya ng sakit. Sa isang suntok, nalaglag ang isa niyang ipin. Galit siyang sumigaw, papatayin kita. At ginamit ang lahat ng natitirang lakas niya para sumuntok kay Yu Ilhan. Ngunit sa kanyang husay, umiwas si Yu Ilhan sa gilid at hinawakan ang kanyang kamay. Patuloy niyang sinuntok ang kanyang mukha ng paulit-ulit. Nang makita ito, hindi napigilan ng kanyang mga kasamahan ang pagkatakot. Matapos siyang bugbugin ni Yu Ilhan. Hanggang sa hindi na siya makilala ng kanyang mga magulang. Nasabi na lamang ni Taegu, impyerno. Bakit lagi niyang target ang mukha ko? Hindi siya tao. Naisip niya sa kanyang sarili. Kung matatamaan ko lang siya kahit isang beses. Isang suntok lang di. Ngunit walang katuparan ang kanyang pangarap. Patuloy siyang iniiwasan ni Yu Ilhan. At ginagantihan sa pamamagitan ng isang sipa sa kamay. At pagkatapos ay isang sipa sa tiyan. Na nagpatilapon sa kanya sa pader. Lumapit si Yu Ilhan, pinisil ang kanyang kamay at nagbabala. Kaya hindi mo dapat ginugulo ang kapatid ko. Sumigaw sa sakit ang mataba. Nang makita ang tagpong ito, nagpawisan ang kanyang mga kasamahan at agad na tumakas. Kahit si Yuwon na nakatanaw sa gilid, ay hindi nangahas tumingin ng diretsyo sa kanyang kuya. Binalaan ni Yu Ilhan si Taegu. Kung mangahas kang guluhin ang kapatid ko ulit ti. Alam mo ba kung anong mangyayari? Natatakot na sumagot si Taegu, alam ko. Hindi ko nagagawin yon. Ngunit nagpa siya pa rin si Yu Ilhan na bigyan siya ng leksyon para matauhan. Kapag naulit pa niya ang kanyang ginawa. Pagkatapos, nagsimula ang isang nakakatakot na torture. Binali ang mga daliri ng matabang lalaki. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw. Pagkatapos ng lahat, umalis si Yu Ilhan at ang kanyang kapatid. Sa daan, nagtanong si Yuwon sa kanyang kuya. Kuya, paano mo nagawa yon? Kailan ka pa natutong makipaglaban? Ngumiti si Yu Ilhan. Hindi mo ba napansin? Ang mga player ay maaari ring gumamit ng mga skill sa labas ng tunay na buhay. Nagsimula siyang magpakitang gilas sa pamamagitan ng pagtawag ng isang kutsilyo. Mula sa inventory niya at lumitaw ito sa kanyang kamay. Ang biglaang paglitaw ng kutsilyo ay nagulat kay Yuwon. Ipinaliwanag niya sa kanyang nakababatang kapatid. Ang agility stat ko ay 11. Mas mataas kaysa sa karaniwang tao. At inihayag pa niya na ang karaniwang tao ay maaaring umabot ng maximum na 0 agility points. Samantalang hindi pa niya naabot ang kanyang limitasyon. Naalala ni Yu Ilhan ang nakaraan. At nagpa siya na kailangan niyang maghanda upang protektahan ang kanyang kapatid sa mga laban na darating. Iminungkahi niya na kumain silang dalawa at sumang-ayon si Yuwon. Pumunta sila sa isang tindahan kung saan may dip. Pagkatapos, kinuha ni Yu Ilhan ang kanyang ipon. At nagpa siya na bigyan ang kanyang kapatid ng isang masarap na pagkain.
Sa okasyon ng bagong taon. Kahit na nag-aalala si Yuwon tungkol sa labis na kamahalan. Kung ganon, kainin natin ito. Spicy beef stew, kuya. Gusto ko rin ito. Mukhang mainit-init. Paminsan-minsan, pumupunta tayo sa restaurant para kumain, ha? Baka kailanganin pa nating kumain ng dekalidad na karne ng baka kahit hindi na kailangan. Sobrang dami na nito para sakin. Pinakalma niya ang kanyang nakababatang kapatid, maghintay ka lang ng ilang araw. Pakakainin kita ng karne hanggang magsawa ka. Nang marinig ito, masayang sinabi ni Yuwon, talaga, kuya. Saan ka pupunta? Sandali lang. Pagkatapos, umalis ang binata at bumalik na may dalang isang bundle ng lottery tickets. Nagulat si Yuwon at nasabi, teka lang. Inubos mo ba ang pera para lang sa sugal? Tama. Ilang tickets ba ang binili mo? 20 tickets lang. Nang marinig ito, naisip ni Yuwon na baka may tama na ang kanyang kuya. Bakit kailangang gumastos ng 100,000 won para sa lottery? Alam mo ba kung ano ang makukuha natin? Hintayin mo na lang ako. Nang makita ang mga lottery tickets, nagulat muli si Yuwon. Anong ginagawa mo? Bakit pa ulit-ulit mong pinipili ang isang numero? Tatanungin mo kung bakit. Ang mga numerong ito ay ang winning numbers ng ika-negatibo 1,049 na lottery. Ngayon ang araw ng draw. Pinagpapawisan si Yuwon. Tapos na tayo. Nag-aksaya tayo ng 100,000 won. Sa halagang yon, nakabili sana tayo ng mas masarap na pagkain. Pwede mo bang itigil ang pagkagat sa kuko mo? Sa puntong ito, nagsimula ang binata na maghanap ng mga numero. Ang unang maswerteng numero ay 3. Ang pangalawang maswerteng numero ay 18. Ang pangatlong maswerteng numero ay 9. Ang pang-apat na maswerteng numero ay 38. At ang panglimang maswerteng numero ay 3. Muli naming inanunsyo ang mga numero para sa draw. 1,049, 3, 18, 9, 38, 21, 1, at ang huling numerong idaragdag ay 5. Nang lumabas ang resulta ng lottery, kumislap ang mga mata ni Yuwon habang tinitingnan ang tiket sa kanyang kamay. Baliw na to. Nanalo.